Hindi pa man lumilipas ang 5 minuto matapos kong pirmahan ang aming annulment papers, nasa biyahe na kami ng mga anak ko papuntang airport patungong Singapore. Samantala, ang pamilya ng dati kong asawa ay masayang nakapalibot sa kabit niyang buntis sa isang mamahaling fertility clinic sa BGC. Wala silang kaide-ideya na ang isang simpleng ultrasound ang tuluyang wawasak sa ilusyon nila at ang susunod na sasabihin ng doktor ang magpapabagsak sa buong mundo niya. Handa na ba kayong malaman kung paano ko tahimik na pinlano ang aking matamis na paglaya? Nang idampi ko ang aking ballpen sa papeles ng annulment, eksaktong 10:00 ng umaga ang orasan sa Regional Trial Court, isang napakakaibang sandali. Walang luha, walang sigawan, walang sakit na gaya ng inaasahan ko. Tanging kawalan lang ang naramdaman ko sa aking kaluluwa. Ako nga pala si Karina. Ako ay 32 taong gulang. Isang ina ng 2 maliliit na bata. At eksaktong 5 minuto ang nakalipas, formal ko nang tinapos ang 8 taong pagsasama namin ni Baste, ang lalaking nangako noon na aalagaan ako habang buhay. Pagkapirma ko pa lang, tumunog ang telepono ni Baste. Narinig ko ang pamilyar na ringtone. Alam ko na agad kung sino ang tumatawag. Hindi man lang ito tinangkang itago ni Baste. Sinagot niya ang tawag sa harap ko at ng clerk of court. Biglang lumambing ang boses niya. Oo, tapos na ako. Sandali lang, pupunta na ako dyan. Ngayon ang schedule ng check-up mo, di ba? Dinig na dinig ko ang bawat salita. Naging napakatamis at pilit ang boses niya kaya nakaramdam ako ng pandidiri. Huwag kang mag-alala, nandoon ang buong pamilya ko. Ang anak mo ang tagapagmana ng pamilya natin. Napabuntong hininga na lang ako. Sa dami ng taon na nagsama kami, hindi ko kailanman narinig na kinausap niya ako sa ganoong tono. Inabot ng clerk ang dokumento kay Baste. Dapat ay binasa muna niya ang nilalaman bago pumirma. Pero hindi man lang ito tiningnan ni Baste. Agad siyang pumirma at inihagis ito ng may halong panghahamak. Wala nang dapat tignan diyan. Wala naman siyang makukuha. Sa akin ang kondo bago pa tayo ikasal. Sa mga bata naman ang kotse. Tinuro niya ako. Kung gusto niyang kunin ang mga bata, kunin niya. Bawas pabigat. Agad namang sumagot ang nakatatanda niyang kapatid na si Loida na nakatayo sa tabi niya. Tama, magpapakasal na ulit siya sa babaeng magbibigay sa kanya ng anak na lalaki. Sumabad din ang isa pa nilang tita. Oo nga naman, sino ba namang magkakagusto sa isang babaeng may 2 bitbit na anak ngayon? Lumutang ang mga salitang iyon sa hangin, pero nakapagtataka na hindi na ako nasasaktan. Siguro dahil matagal na akong nagdusa. Tumayo ako, binuksan ang aking bag at inilapag ang isang bungkos ng susi sa ibabaw ng mesa. Susi yan ng kondo. Medyo nagulat si Baste. Baste, nakalipat na kami mula pa kahapon. Ngumisi siya. Mabuti, mabilis ka palang makaintindi. Muling nangatong si Loida. Kung ano ang hindi sayo, dapat lang ibalik agad. Hindi ako sumagot. Tahimik kong inilabas ang 2 pasaporte mula sa bag. Ipinakita ko ito kay Baste. Handa na ang mga bisa namin, simula pa noong 1 linggo. Kumunot ang noo ni Baste. Anong bisa? Dadalhin ko ang mga bata para mag-aral sa Singapore. Binalot ng katahimikan ang silid. Natahimik si Baste ng ilang segundo, pero si Loida ang unang sumigaw. Nabaliw ka na ba? Alam mo ba kung magkano ang gastos doon? Tinitigan ko sila. Hindi nyo na problema ang pera. Sa sandaling iyon, isang itim na Mercedes GLS ang huminto sa mismong pintuan ng korte. Bumaba ang driver at pinagbuksan ako ng pinto sa likod. Yumuko siya ng may paggalang. Ma'am Karina, handa na po ang sasakyan. Nakita ito ni Basti at nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Anong palabas to? Yumuko ako at binuhat ang anak kong babae na si Rania. Mahigpit namang humawak sa kamay ko ang anak kong lalaki na si Adi. Sa huling pagkakataon, tinignan ko si Baste at mahinahong sinabi, makakaasa ka, simula ngayon, hindi na naming guguluhin pa ng mga bata ang bagong buhay mo. Tumalikod ako at bumaba ng hagdan. Inabot sa akin ng driver ang isang makapal na envelope. May nagpapabigay po nito sa inyo. Binuksan ko ito. Sa loob ay may isang folder na naglalaman ng mga dokumento at litrato. Makikita si Baste at ang babaeng si Maya na pumipirma ng deed of sale ng kondo sa isang real estate office. Ang mismong kondo na ang down payment ay binayaran ng mga magulang ko noong ikasal kami. Tumingin sa akin ang driver mula sa rearview mirror. Lahat po ng ebidensya ng pagtatago at paglilipat ng ari-arian ni Sir Baste ay nakalap na, tumango ako, at sa klinik, malalabas na rin ang resulta. Isinara ko ang folder habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Mahinang nagtanong ang anak ko, Mama, bibisitahin ba tayo ni Papa? Hinaplos ko lang ang ulo niya nang walang sinasagot.
Nagsimula ng bumiyahe ang sasakyan papuntang Naya. Samantala sa kabilang dako, nagmamadaling pumunta si Baste at ang buong pamilya niya sa pinakamalaking premier fertility clinic sa BGC. Ngayon ang schedule ng routine ultrasound ni Maya at naniniwala ang buong pamilya na ang batang nasa sinapupunan niya ang matagal na nilang hinihintay na tagapagmana ng kanilang angkan. Wala ni isa sa kanila ang naghihinala na pagkaraan ng halos 1 oras sa ultrasound room, isang pangungusap mula sa doktor ang magpapanganga sa kanila at ang buhay ni Baste simula sa araw na iyon ay guguho na. Ang malaking itim na sasakyan ay lumabas mula sa gate ng korte at banayad na sumabay sa daloy ng trapiko tuwing umaga. Sa Maynila tuwing buwan ng Hunyo, tirik na tirik ang araw. Ang sikat nito ay tumatagos sa salamin ng sasakyan at ang lahat ng naiwan sa likuran ay unti-unting lumalabo. Nakaupo ako sa likod. Ang isang kamay ko ay nasa balikat ni Adi. Ang isa naman ay dahan-dahang nakaalalay sa ulo ni Rania na nakasandal sa akin. Halos hindi nagsasalita ang mga bata. Marahil ay nararamdaman nilang kakaiba ang araw na ito. Matagal na nakatingin sa labas ng bintana si Adi bago mahinang nagtanong, "Ma, aalis na ba talaga tayo?" Tumango ako. At hindi na tayo babalik pa. Natigilan ako sa tanong ng anak ko. May mga bagay na madaling maintindihan ng mga matatanda, ngunit hindi mo alam kung paano ipapaliwanag sa mga bata. Hinaplos ko na lang ang buhok niya. Magsisimula tayo ng bagong buhay doon. Magkakaroon kayo ng bagong paaralan, mga bagong kaibigan. Iniangat ni Rania ang ulo niya. "Mama, may playground ba doon?" Natawa ako ng mahina. "Oo, napakarami." Muling natahimik ang mga bata, nalunod sa sarili nilang imahinasyon tungkol sa ibang mundo. Dumaan ang sasakyan sa mga pamilyar na kalsada, tindahan, restaurant at mga kanto. Lahat ng iyon ay bahagi ng buhay ko sa loob ng 8 taong pagsasama namin sa kasal. Ngunit ngayon, parang mga props na lang sila ng isang pelikulang tapos na. Sumilip ang driver sa rearview mirror. "Ma'am Karina, diretso na po tayo sa airport, di ba?" "Oo, tama." Tumango siya at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nang sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Ati Villanueva, ang abogadong tumulong sa akin. Nag-abiso na po ang klinik na dumating na ang pamilya ni Baste. Binasa ko ang mensahe at ibinaba ang telepono. Umaayon ang lahat sa plano. Kahit na sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang magiging resulta ng check-up sa klinik. Ang alam ko lang, ang katotohanan ay lilitaw din kalaunan. Sa parehong oras, sa VIP waiting room ng Harapan Fertility Center, kumpleto ang pamilya ni Baste. Nakaupo si Maya sa malambot na leather sofa, nakasuot ng mamahaling maternity dress, at nakapatong ang kamay sa hindi pa masyadong malaking tiyan. Nagniningning ang mukha niya sa labis na kagalakan. Pagkakita pa lang kay Maya, nilapitan agad siya ng ina ni Baste na si Aling Rosa at hinawakan ang kamay niya. "Manugang ko, hindi ka ba napagod?" Malambing na ngumiti si Maya. "Okay lang po, ma." Hinaplos ni Aling Rosa ang tiyan niya. Siguradong napakalakas ng apo kong ito. Mabilis namang inabot ni Loida ang isang gift box. "Premium na bird's nest yan. Nakuha ko sa kakilala ko. Araw-arawin mo yang kainin para magluwal ka ng malusog at malakas na lalaki para sa pamilya namin." Naglabas din ng maliit na gintong palawit ang isa pang tita mula sa bag niya. Binasbasan na ito sa isang sikat na simbahan sa Quiapo. Sabi nila kapag isinuot ito, siguradong lalaki ang anak. Tinanggap lahat iyon ni Maya nang may ngiti. Sumulyap siya kay Baste. "Tignan mo kung gaano nila kamahal ang anak natin." Nakatayo si Baste sa tabi niya. Mababakas ang pagmamalaki sa mukha nito. "Siyempre, ang anak ko ang magmamana ng pamilya." Tumingin si Aling Rosa sa anak niya. "Huwag kang mag-alala, anak. Pagkapanganak niya, kukuha ako ng pinakamagaling na yaya. Magpapahinga na lang si Maya." Dagdag pa ni Loida. "Tama. At paglaki ng anak nating lalaki, sa international school natin siya pag-aaralin." Ngumisi si Baste. "Tungkol dyan, naasikaso ko na." "Paano mo naasikaso?" Mausisang tanong ni Loida. Simpleng sumagot si Baste. "Nakapagpa-reserve na ako ng slot sa international school na yon para sa anak ni Maya." Agad na yumakap si Maya sa braso ni Baste. "Napakamaalalahanin mo naman." Nagtawanan at masayang nagkwentuhan ang mga tao sa paligid nila. Wala na nakakaalala sa babaeng, wala pa yatang 1 oras ang nakalilipas, ay pumirma sa papeles ng annulment kasama ni Baste. Maya-maya, lumapit ang isang nurse. "Ma'am Maya, kayo na po para sa ultrasound." Agad na tumayo si Baste. "Sasamahan na kita." Tumayo rin ang buong pamilya para sumunod. Nagtanong pa nga si Aling Rosa, "Pwede ba kaming pumasok lahat?" Umiling ang nurse.
Isang kompanyon lang po ang pwede. Pumasok si Baste sa kwarto kasama ni Maya. Malamig ang silid. Dahil sa maliwanag na puting ilaw, napakalinaw ng lahat. Humiga si Maya sa examination bed. Nakatayo si Baste sa tabi niya at hawak ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, sigurado akong lalaki ito. Tipid na ngumiti si Maya. Sana nga. Nagsuot ng guwantes ang doktor at nagsimulang idaan ang transducer sa ibabaw ng tiyan niya. Sa screen ng ultrasound, unti-unting luminaw ang isang imahe. Taimtim na nakatingin ang doktor sa monitor at unti-unting kumunot ang noo niya. Dahil walang kaalam-alam, nagtanong si Baste, "Doktor, maayos po ba ang paglaki ng anak ko?" Hindi sumagot ang doktor. Iniba niya ang anggulo ng transducer at patuloy na nag-obserba. Nagsimulang kabahan si Maya. "Dok, may mali po ba?" Nanatiling tahimik ang doktor. Naging tensyonado ang atmosfera sa loob ng kwarto. May inis na sinabi ni Baste, "Dok, magsalita naman kayo." Dahan-dahang inalis ng doktor ang kanyang salamin, muling tinitigan ang screen, at pinindot ang intercom button. "Ikonekta niyo ako sa legal department at papuntahin ang security dito sa ultrasound room." Nanigas si Baste. "Para saan ang security?" Nagpanik si Maya. "Anong nangyayari sa anak ko?" Nilingon sila ng doktor. Napakakalmado ng boses niya. "May kailangan lang po tayong linawin." Ilang minuto ang nakalipas, pumasok ang dalawang guwardiya at isang lalaking nakasuit sa loob ng kwarto. Tinuro ng doktor ang screen. "Tignan niyo po ng mabuti ang imaheng ito." Tahimik ang lahat. Nilingon ng doktor si Baste. "Kayo po ang ama." Tumango si Baste. "Opo." Tumingin ang doktor kay Maya. "Sigurado po ba kayo sa age of gestation? Edad ng ipinagbubuntis niyo?" Medyo nanginginig si Maya. "Sigurado po." Huminga ng malalim ang doktor at sinambit ng malinaw ang bawat salita. "Base sa imahe sa ultrasound at sa development cycle ng fetus, ang pagbuo nito ay nangyari ng mas maaga ng 1 buwan kumpara sa inilagay niyo sa form." Pagkasabi noon, tila nanigas ang hangin sa loob ng kwarto. Nakatayong parang rebulto si Baste, habang namutla naman si Maya. Mula sa pintuang hindi nila naisara, nakapasok na pala si Aling Rosa at ang iba pa. Agad na nagtanong si Loida, "Doktor, anong ibig mong sabihin?" Tinitigan ng doktor ang lahat, may autoridad ang kanyang boses. "Ang ibig ko pong sabihin, ang petsa kung kailan nabuo ang bata ay hindi tumutugma sa panahon." Ayon kay Ma'am Maya, ay magkasama na sila ni Sir Baste. Matalim na nilingon ni Baste si Maya. "Magpaliwanag ka." Nauutal si Maya. "Baka nagkamali lang ang doktor." Umiling ang doktor. "Hindi po kami nagkakamali." Nalunod sa nakakabinging katahimikan ang ultrasound room. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng mga medical equipment. Tinitigan ni Baste si Maya na parang isang estranghero. "Sabi mo, anak ko to." Humagulgol si Maya. "Ako." Sumigaw si Baste. "Kang ganun, kaninong anak to?" Umalingaw-ngaw ang tanong sa malamig na silid. At sa sandaling iyon, walang nakakaalam sa kwartong iyon na sa hindi kalayuan, ang eroplanong sinasakyan ko at ng 2 anak ko ay umaarangkada na sa runway. Ang bagong kabanata ng aming buhay ay nagsisimula na. Samantala, ang buhay ni Baste ay papasok pa lang sa pinakamadilim nitong yugto. Ang tanong ni Baste, kaninong anak to? Ay parang bombang sumabog sa ultrasound room. Walang sumagot, nakahiga si Maya sa bed, mahigpit na nakakapit sa puting kumot. Namumutla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga labi, pero nagawa pa rin niyang bumulong, "Baste, maniwala ka sa akin, anak mo to." Natahimik si Baste ng ilang segundo. Sa utak niya, naghalo-halo ang lahat na parang gusot na sinulid. 1 buwan. Kakasabi lang ng doktor na mas matanda ng 1 buwan ang fetus kaysa sa sinabi nilang edad nito. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nung hindi pa kami annulled, nung sikreto pa ang relasyon nila ni Maya, nabuo na ang bata sa sinapupunan ni Maya. Ibig sabihin, malaking posibilidad na hindi kanya ang bata. Si Loida ang unang natauhan. Humakbang siya palapit at nagtanong ng may matalim na boses. "Doktor, pakipaliwanag nga ng maayos. Posibilidad lang ba yung 1 buwan?" Umiling ang doktor. "Ibinabase po namin ito sa laki ng fetus at sa paglaki nito. Ang margin of error ay maaaring ilang araw lang pero imposible ang 1 buong buwan." Natahimik ang buong kwarto. Nag-iba ang mukha ni Aling Rosa na nakatayo sa likod. Noong una ay gusto niyang lumapit at magtanong kay Maya. Pero ngayon ay nakatayo na lang siyang parang bato. Makalipas ang ilang sandali, nagawa niyang magsalita. "Maya, anak, magsalita ka." Humagulgol si Maya. "Hindi ko po alam. Baka nagkamali lang ako ng petsa." Matalim siyang nilingon ni Baste. "Nagkamali? Paano kang magkakamali ng 1 buong buwan?"
Hindi sumagot si Maya, panay lang ang iyak. Lumapit si Baste sa kama, ipinatong ang mga kamay sa gilid nito at tinitigan siya sa mata. Sabi mo na buntis ka matapos nating maging tayo. Sabi mo anak ko to. Sabi mo kailangan kong panindigan. Ang bawat salita ni Baste ay parang mabigat na pukpok ng martilyo. Mabilis na umiling si Maya. Hindi kita niloloko. Biglang pinalo ni Loida ang mesa gamit ang kanyang palad. Hindi niloloko. Ano yung sinabi ng doktor? Lumapit din si Aling Rosa. Maya, magsabi ka ng totoo sa akin. Sigurado ka bang anak ito ni Baste? Yumuko si Maya. Naging napakabigat ng hangin sa kwarto. Para bang may nakadagan na bato sa dibdib ng bawat isa. Pinanood ng doktor ang eksenang ito at mahinang sinabi, sa totoo lang, ipapayo po namin na kumuha kayo ng DNA test pagkapanganak ng bata. Parang saksak ng kutsilyo ang mga salitang yon. Napaatras si Baste, nahihilo ang ulo niya. Anong ginawa niya nitong mga nakaraang buwan? Pinilit niya akong pumirma ng annulment. Naglilipat siya ng pera para bumili ng kondo at kotse para kay Maya. Nangako siya sa pamilya niya na magkakaroon na sila ng tagapagmana. At lahat ng iyon dahil sa pagbubuntis na ito. Paano kung hindi kanya ang bata? Biglang nakaramdam si Baste ng lamig na gumapang sa likod niya. Hindi na nakapagpigil si Loida. Nilapitan niya si Maya at hinawakan ng mahigpit sa braso. Sabihin mo ang totoo, napasigaw sa takot si Maya. Ate Loida, hindi ko talaga alam. Hindi alam. Nanggagalaiting sabi ni Loida. Sino pang kinasiping mo? Napatahimik ang lahat sa kwartong iyon dahil sa tanong na yon. Lalo pang umiyak si Maya, wala na. Tinitigan siya ni Baste at sa kanyang mga mata, wala na ang lambing, puro pagdududa at galit na lang. Biglang lumingon si Aling Rosa kay Baste. Anak, kumalma ka. Mapait na tumawa si Baste. Kumalma? Tumingin uli siya kay Maya. Sa tingin mo, paano ako kakalma? Sumabad si Loida. Kuya, prangkahan na tayo, kailangang linawin ang isyong to. Huwag mong hayaang pasanin mo ang anak ng iba at pilitin kang panindigan. Parang mga karayom ang mga salitang yon. Humagulgol si Maya. Hindi ko kayo niloloko. At, totoong hindi ko kayo niloloko. Pinanood ng doktor ang kaguluhang ito at napilitang makialam. Mas mabuti po yatang sa labas na mag-usap ang pamilya. Isa po itong pasilidad na medikal. Wala nang sinabi si Baste. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Sumunod ang buong pamilya sa kanya. Naiwan si Maya na mag-isa sa bed. Walang tigil sa pag-iyak. Sa pasilyo ng ospital, abot sa sukdulan ang tensyon. Si Loida ang unang nagsalita. Baste, prangkahan na. Kailangan ninyong magpa-DNA test. Tumango si Aling Rosa. Oo, kailangan. Hindi sumagot si Baste. Nakasandal lang siya sa dingding na may blangkong tingin. Biglang pumasok sa isip niya ang imahe ko. Kaning umaga, napakakalmado ko. Pumipirma sa papeles ng annulment, walang luha, walang panunumbat, isang pangungusap lang ang sinabi. Hindi na namin guguluhin ang bagong buhay mo. Nung oras na yon, inisip ni Baste na nakakatawa ito. Akala niya mahina ako at sumuko na. Pero ngayon, may pumasok na ideya sa isip niya. Bakit napakakalmado ko? Bakit inihanda ko na ang pasaporte ng mga bata? Bakit eksaktong ngayong araw ako umalis? Biglang naramdaman ni Baste na hindi pala ganoon kasimple ang lahat. Nang sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono niya. Tawag mula kay Ben, ang Chief Financial Officer, CFO, ng kumpanya niya. Inis na sinagot ito ni Baste. Ano na naman ba? Sa kabilang linya, naririnig ang nag-aalalang boses. Sir Baste, may malaki tayong problema. Kumunot ang noo ni Baste. Anong problema? Nagpadala po ng notice of termination ang tatlo sa pinakamalaking partners natin para kanselahin ang kontrata. Natahimik si Baste. Ano? Ang tatlong proyektong iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 40 million pesos. Kapag nakansela ang kontrata, ang penalty ay aabot sa halos 30 million pesos. Naramdaman ni Baste na nanikip ang dibdib niya. Bakit daw nila kinansela? Hindi ko rin po alam. Sabi lang nila, may nakuha silang internal information tungkol sa kumpanya natin kaya nagdesisyon silang itigil ang partnership. Mas hinigpitan ni Baste ang hawak sa telepono niya. Umuugong ang pandinig niya. 30 million pesos na penalty. Kaya nitong palubugin ang kumpanya niya. Pupunta ako dyan sa opisina ngayon din. Pagkasabi noon, binaba ni Baste ang telepono. Nagtanong si Loida, anong nangyari? Sumagot lang si Baste ng pabaliwala. Problema sa kumpanya. Pero biglang lumapit sa kanila ang isang nurse. Sir Based, hindi pa po bayad ang bill para sa check-up ni Ma'am Maya. Agad inilabas ni Loida ang kanyang bank card. Ako na ang magbabayad. Iniswipe ito ng kahera. Decline po.
Kumunot ang noo ni Loida. Subukan niyo ulit. Iniswipe uli ng kahera. Decline pa rin po. Mukhang nakablock po ang card ninyo. Nagulat si Loida. Imposible. Nagbigay siya ng ibang card. Pareho pa rin ang resulta. Nakaramdam ng masamang kutob si Baste. Inilabas niya ang kanyang card. Card ko na ang gamitin niyo. Iniswipe ng kahera ang card. At sa screen ay lumabas ang mga pulang letra. Account frozen. Natigilan si Baste. Imposible, to. Biglang tumunog uli ang telepono niya. Ngayon naman, mula sa bangko niya. Sir Baste, kaugnay po sa hiling na preliminary attachment na inihain sa korte, lahat po ng accounts na nakapangalan sa inyo ay pansamantalang naka-freeze. Naramdaman ni Baste na parang gumuho ang lupang tinatapakan niya. Hiling nino, sagot ng nasa kabilang linya. Mula po kay Ma'am Karina. Parang martilyo na ipinukpok sa ulo niya ang pangalang iyon. Nakatayo lang si Baste nang walang kibo sa gitna ng pasilyo ng ospital. Ngayon lang niya napagtanto na ang babaeng minaliit niya sa loob ng 8 taon ay matagal na palang naghahanda para sa araw na ito. At lahat ng ito ay panimula pa lamang. Biglang naging napakasikip ng hangin sa pasilyo ng ospital. Hawak pa rin ni Baste ang telepono, pero umuugong ang tainga niya. Umaalingaw-ngaw sa utak niya ang sinabi ng empleyado ng bangko. Base sa inihain na preliminary attachment, naka-freeze na ang mga account niyo. Ang nag-file po ay si Ma'am Karina. Parang karayom na direktang tumusok sa puso niya ang pangalan na iyon. Nakita ni Loida kung gaano namutla ang kapatid niya kaya agad itong nagtanong, Baste, anong nangyari? Hindi sumagot si Baste. Natahimik siya ng ilang segundo, tapos biglang lumingon patungo sa ultrasound room. Sa lugar kung saan nandoon si Maya, singlamig ng yelo ang mga mata niya. Hindi sumuko si Loida. Baste, magsalita ka. Paos na sumagot si Baste. Naka-freeze ang bank accounts ko. Ano? Sigaw ni Loida. Paano ma-freeze? Natakot din si Aling Rosa. Anak, ipaliwanag mo ng maayos. Huminga ng malalim si Baste. Sabi ng bangko, utos daw ito ng korte. Nagsampa ng kaso si Karina. Nanigas ang hangin. Natigilan sandali si Loida bago nang hahamak na tumawa. Ano namang magagawa ng babaeng yon? Pero bago pa siya matapos magsalita, tumunog uli ang telepono ni Baste. Ngayon, isang hindi kilalang numero. Sinagot ito ni Baste. Hello? Sa kabilang linya, narinig ang mahinahon na boses ng isang lalaki. Sir Baste, ako po si Ati Villanueva. Isa po akong abogado at kinakatawan ko ang interes ni Ma'am Karina. Mahigpit na hinawakan ni Baste ang telepono. Abogado. Opo, patag na sabi ng abogado. Tumawag ako para ipaalam sa inyo na tinanggap na ng korte ang kasong isinampa ng kliyente ko. At habang nililitis ang kaso, pinayagan ng korte ang hiling na preliminary attachment sa mga ari-arian nyo. Napangilngig si Baste sa telepono. Ano namang ikinaso niya sa akin? Pagtatago at paglilipat ng conjugal properties habang kayo ay kasal pa. Mapait na tumawa si Baste. Ang kondo at kotse ay premarital properties ko. Mahinahong sumagot ang abogado. May matibay po kaming ebidensya na naglipat kayo ng higit sa 2 milyon pesos mula sa joint account ninyong mag-asawa papunta sa personal account nyo para ibili ng kondo si Miss Maya. Natahimik si Baste. Si Loida, na nakatayo sa tabi niya at naririnig ang usapan, ay inagaw ang telepono. Hello, anong kalokohan tong sinasabi nyo? Hindi nawala ang pagiging kalmado ng abogado. Mayroon po kaming mga bank statements, deed of sale, at CCTV video mula sa real estate office. Namutla si Loida. Kinuha pabalik ni Baste ang telepono. Tinakot mo ba ako? Hindi po, malinaw na sagot ng abogado. Ipinapatupad lang po namin ang legal na karapatan ng kliyente namin. Sa loob ng 3 araw, magpapadala ang korte ng sugpena sa inyo. Inaasahan namin ang inyong kooperasyon. Pagkasabi noon, ibinaba na niya ang telepono. Nakatayo si Baste na parang tinamaan ng kidlat. Nag-aalalang nagtanong si Loida, anong sinabi niya? Mabigat ang tingin ni Baste sa kapatid niya. Sabi niya, may ebidensya daw sila. Nawala nang sasabihin si Loida. Nagsimulang manginig si Aling Rosa. Anak, magsabi ka ng totoo. Naglipat ka ba talaga ng pera para kay Maya? Hindi sumagot si Baste, pero ang pananahimik niya ay sumagot na sa lahat. Napamura si Loida. Diyos ko, ginawa mo talaga yon. Inis na sumagot si Baste. 10 milyon pesos lang naman. Nanlaki ang mga mata ni Loida. 10 milyon. At sinabi mong lang. Nagpanik si Aling Rosa. Pondo yon ng negosyo mo, di ba? Oo. Tumango si Baste. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, lumabas ang isang nurse mula sa kwarto. Pwede na pong pumasok ang pamilya ni Ma'am Maya. Sumunod palabas si Maya.
Pula ang mga mata niya kakaiyak. Pagkakita kay Baste, agad siyang tumakbo papalapit. Baste, napaatras, ng isang hakbang si Baste. Natigilan si Maya nang mapansin niyang nag-iba na ang tingin nito sa kanya. Wala na ang lambing, puro lamig at pagdududa na lang. Nanginginig siyang nagtanong. Baste, naniniwala ka naman sa akin, di ba? Mapait na tumawa si Baste. Naniniwala? Sinulyapan niya ang tiyan nito. Sabi mo anak ko yan, pero sabi ng doktor hindi nagtutugma ang oras. Humagulgol si Maya. Baka nagkamali lang sila. Sumabad si Loida. Paano silang magkakamali ng isang buong buwan? Hindi makasagot si Maya. Nawalan na rin ng pasensya si Aling Rosa. Maya, sabihin mo sa akin ang totoo. Anak ba talaga ni Baste yan? Yumuko si Maya. Tumutulo ang mga luha niya sa sahig, pero nanatili siyang tahimik. Sa panonood ni Baste sa eksenang ito, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Hindi lang ito galit, kundi takot. Kung hindi niya anak ito, kung totoong hawak ni Karina ang lahat ng ebidensya, kung bawiin ng korte ang lahat ng perang inilipat niya mula sa asawa. Biglang naramdaman ni Baste na parang gumuho ang lahat sa paligid niya. Nang sandaling iyon, muling nagring ang telepono niya. CFO niya ulit. Sinagot ito ni Baste. Ben, ano na naman? Sir Baste, masama po ang lagay natin. Nagpadala na ng formal na sulat ang tatlo nating pinakamalaking partners tungkol sa pagkansela ng kontrata. Naramdaman ni Baste na parang nabibiyak ang ulo niya. Magkano ang penalty? Halos 30 milyon pesos po. Namutla si Loida nang marinig iyon. 30 milyon? Muntik nang matumba si Aling Rosa. Diyos ko po, pinatay ni Baste ang tawag. Nakatayo siya ng ilang segundo bago biglang lumingon kay Maya. Namumula ang mga mata niya. Lahat ng ito dahil sa'yo. Napaatras sa takot si Maya. Wala akong ginagawa. Nang gagalaiti si Baste. Walang ginagawa. Nang pumunta ka rito na may bitbit na tiyan na hindi sigurado kung kanino. Pinilit mo akong hiwalayan ng asawa ko. Nagpalipat ka ng pera para sa kondo. At ngayon sasabihin mong wala kang ginagawa. Humagulgol si Maya. Hindi talaga kita niloloko. Malamig na tumawa si Baste. Hindi niloloko. Nilingon niya ang kapatid niya. Tama ka. Kailangan nating magpa-DNA test. Nanginginig si Maya. Huwag na. Sumigaw si Baste. Kailangan. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang pasilyo ng ospital. Walang nagsasalita. Tanging hikbi lang ni Maya ang mahinang naririnig. At sa isang lugar sa itaas, ang eroplanong sinasakyan ko at ng dalawang anak ko ay lumilipad na sa ibabaw ng mga puting ulap. Nakatulog na si Adi, nakasandal ang ulo sa balikat ko. Nakatingin si Rania sa bintana at nagbibilang ng ulap. Marahan kong hinaplos ang buhok niya. Sa puso ko, wala nang sakit, isang kakaibang pakiramdam lang ng ginhawa. Siguro kapag matagal nang nagtitiis ang isang tao, kapag binitawan na niya ang lahat, saka lang niya maiintindihan kung gaano kahalaga ang salitang ito, kalayaan. Personal na obserbasyon. Sa buhay, may mga taong nag-iisip na ang pagtataksil ay isang laro lamang. Naniniwala sila sa kanilang panlilinlang. At sa ideyang magtitiis habang buhay ang taong niloloko nila. Pero nakakalimutan nila ang isang simpleng bagay. Kapag nagdesisyon ang isang babae na umalis ng tahimik, ibig sabihin ay matagal na siyang naghahanda. At kapag lumabas na ang katotohanan, ang magbabayad ay hindi ang taong sinaktan, kundi ang taong nanakit. Naging tahimik na ang pasilyo ng ospital. Wala nang malakas na pag-uusap. Hindi dahil kumalma na ang lahat, kundi dahil bawat isa ay nalunod na sa sarili nilang pangamba. Nakasandal si Baste sa dingding, na para bang hinigop na ang lahat ng hangin sa katawan niya. Sa utak niya ngayon, hindi lang pagdududa kung siya ba ang ama ang nasa isip niya, kundi pati na rin ang mga numerong nagpapasikip ng dibdib niya. 30 million pesos na penalty, 10 million na inilipat para sa kondo ni Maya, frozen accounts at kaso sa korte. Nagsama-sama ang lahat ng ito parang isang malaking higanteng alon na handa siyang lamunin at nakatayo siya mismo sa gitna nito. Kulo pa rin ang dugo ni Loida sa galit. Mapang-asar siyang lumingon kay Maya. O ano, kaninong anak yan? Umiling-iling si Maya habang bumubulong sa gitna ng paghikbi. Hindi ko alam, hindi ko alam. Malamig na tumawa si Loida. Buntis ka tapos sasabihin mong hindi mo alam. Umiiyak at humihikbi si Maya. Hindi lang talaga ako sigurado. Parang sampal kay Baste ang mga salitang iyon. Tinitigan niya si Maya na may matinding pagkadismaya. At yan ang sinasabi mo sa akin. Nanginginig si Maya. Ikaw lang naman ang nakasiping ko. At natahimik siya. Naikuyom ni Baste ang kamao niya. Sino? Pa. Yumuko si Maya. Tahimik lang siya. Pero mas malakas pa sa anumang salita ang katahimikang iyon.
Napatumba ng dalawang hakbang patalikod si Aling Rosa. Diyos ko, sinong dinala mo sa pamilya natin, anak? Lalo pang nagalit si Loida. Wala kang kwentang babae. Umiiyak si Maya. Hindi ko sinasadya. Mapait na tumawa si Baste. Hindi sinasadya. Nabuntis ka ng iba. Tapos sasabihin mong akin. Pinilit mo akong pumirma ng annulment. Pinalipat mo ko ng pera. Sinira mo ang lahat. Nanginginig si Maya. Hindi ko akalaing ganito ang mangyayari. Biglang suminghal si Baste. Anong inakala mo? Natanga ako. Sobra ang tensyon, kaya napapalingon na ang mga dumadaan. Nang sandaling iyon, tumunog uli ang telepono ni Baste. Mula ito sa real estate broker niya. Sinagot niya, Sir Baste, tumawag po ako para ipaalam na may bibili na ng kondo ninyo sa BGC. Natahimik si Baste. Ano? Tuloy nang nasa kabilang linya. Nagbigay na po ng 2 million pesos na down payment ang buyer. Gusto daw nilang isara ang deal sa loob ng 3 araw. Galit na sumigaw si Baste. Wala akong ibinibentang kondo. Pero sir, may special power of attorney kami na may pirma nyo. At may video din kami nung pirmahan. Nanigas si Baste. Bigla niyang naalala kung paano siya kinulit ni Maya 2 buwan na ang nakakaraan para tumingin ng kondo. Nang oras na iyon, marami siyang pinirmahang papeles nang hindi binabasa ng maigi. Matalim siyang lumingon kay Maya. Alam mo ba to? Natatakot na umiling si Maya. Hindi ko alam. Nanggigil si Loida. Siyempre ikaw yon. Lalo pang umiyak si Maya. Hindi ko talaga alam. Nahihilo si Baste. Binuksan niya ang mobile banking app niya para i-check uli ang account niya. Ganun pa rin ang nakasulat. Account frozen. Biglang may tumawag na naman mula sa isang empleyado niya sa opisina. Sir Baste, nasa opisina ba kayo? Wala. Papunta na ako dyan. Kumunot ang noo ni Baste. Bakit? Dumating po ang taga BIR. Nanigas si Baste. BIR. Opo, may natanggap daw po silang anonymous tip tungkol sa tax evasion natin. Namutla si Loida pagkarinig doon. Diyos ko, nanghina ang mga tuhod ni Baste. Isang mukha ang pumasok sa isip niya. Ang kalmadong mukha. Mukha ni Karina. Kaning umaga nung pumirma siya sa papeles ng annulment, wala man lang siyang sinabing masama, walang luha. Tahimik na inilapag ang susi sa mesa at mahinang sinabi, hindi na naming guguluhin ang bagong buhay mo. Inisip ni Baste na mahina ako, pero ngayon niya lang naiintindihan. Hindi ako mahina. Iniwan ko lang ang battlefield bago pa man magsimula ang totoong laban. Nakaramdam si Baste ng lamig na gumapang sa likod niya. Nagpapanik na si Aling Rosa. Anak, magsabi ka ng totoo. Gaanong kaseryoso ang problema sa opisina? Hindi sumagot si Baste. Mahina lang siyang nagsabi, Ma, kailangan kong pumunta sa opisina. Agad na sumunod si Loida. Sasama ako sayo. Tumango si Baste. Pero bago siya umalis, lumingon siya kay Maya. Nakapagpapanginig ang tingin na iyon. Diyan ka lang. Huwag kang aalis. Magpapa-DNA test tayo. Natakot si Maya. Baste. Malamig niyang sinabi. Kung anak ko yan, papanindigan ko. Pero kung hindi niya na tinapos ang sasabihin. Tinitigan niya lang ito ng matagal. Nagbigay ito ng ideya kay Maya sa kung anong kahihinatnan niya. Tumalikod si Baste at umalis. Nagmadaling sumunod si Loida at Aling Rosa. Muling tumahimik sa pasilyo ng ospital. Napabagsak sa upuan si Maya, yakap ang tiyan, at umiyak. At sa malayong lugar, mataas sa kalangitan, ang eroplanong sinasakyan ko at ng 2 anak ko ay lumilipad sa ibabaw ng dagat ng mga puting ulap. Nakatulog na si Adi. Nakatingin pa rin si Rania sa bintana. Lumingon siya sa akin at nagtanong, Mama, malapit na ba tayo? Ngumiti ako. Malapit na, anak. Yumakap si Rania sa braso ko. Mama, babalik pa ba tayo? Tumingin ako sa labas ng bintana. Dahan-dahang gumagalaw ang mga ulap. May mga lugar sa buhay natin na kapag iniwan na natin, ayaw na nating balikan pa. Malambing kong sinabi, kung gusto mo, balang araw bibisita tayo. Tumango si Rania at muling tumingin sa bintana habang ako ay pumikit. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan sa aking kaluluwa. Personal na obserbasyon, sa buhay, may mga taong akala nila mahina sila. Madalas silang tahimik, matiyaga, at hindi pala reklamo. Pero huwag kang magkakamali. Ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Minsan, ang pananahimik ay ang paraan ng isang tao para mag-ipon ng lakas. At kapag kumilos na sila, kalkulado ito. Iniiwan ang mga taong minaliit sila, na puno ng kalituhan at pagsisisi. Bumilis ang takbo ng kotse ni Baste palayo sa ospital. Nakaupo si Loida sa front seat at si Aling Rosa sa likod. Sa mahabang oras, walang nagsasalita kahit isang salita. Binalot ng mabigat na katahimikan ang loob ng sasakyan.
Tanging ugong lang ng makina at ingay sa kalsada ang naririnig. Napakabilis magmaneho ni Baste. Halos mamuti ang kanyang mga buko, knuckles sa higpit ng hawak sa manibela. Nagkakagulo ang isip niya. Buntis si Maya pero hindi sigurado kung anak niya. Frozen ang mga accounts niya. Posibleng nabenta na ang luxury condo. Kinansela ng mga partners ang kontrata. Iniimbestigahan ng BIR ang kumpanya. At lahat ng ito nangyari sa wala pa yatang kalahating araw. Sa wakas, hindi na matiis ni Loida. Baste, magsabi ka ng totoo, gaano kalala ang problema sa kumpanya? Hindi agad sumagot si Baste. Nakatingin lang siya sa daan. Paos ang boses niya. Kapag nagbayad tayo ng 30 million na penalty, baka mabangkarote ang kumpanya. Mabilis na napalingon si Loida. 30 million. Napasinghap si Aling Rosa sa likod. Diyos ko, paano ka ba nagpapatakbo ng negosyo, anak? Naiinis na sumagot si Baste. Tama na, ma. Tumingin si Loida sa kanya. At tungkol kay Karina. Totoo ba yun? Tumango si Baste. Totoo. Kinagat ni Loida ang labi niya. Ang babaeng yon. Planado pala niya ang lahat. Walang nasabi si Baste, pero may kakaibang pakiramdam na umusbong sa puso niya. Muli na namang pumasok sa isip niya ang imahe ko. Kaning umaga, nung pinipirmahan niya ang mga dokumento, napakakalmado ko. Walang luha, walang panunumbat. Isang pangungusap lang, hindi na namin guguluhin ang bagong buhay mo. Nung oras na yon, inisip ni Baste na sumuko na ako. Ngayong naaalala niya yon, na-realize niyang malamang ay alam ko na ang lahat noon pa. Huminto ang sasakyan sa tapat ng opisina. Mabilis na bumaba si Baste, pero pagpasok pa lang niya sa lobby, naramdaman na niyang may mali. Kakaiba ang paligid sa kumpanya. Nagkukumpulan ang mga empleyado at nagbubulungan. Pagkakita kay Baste, agad silang natahimik. Tumakbong lumapit ang CFO na si Ben. Sir Baste. Agad na nagtanong si Baste. Nasaan ang mga taga-BIR? Tinuro ni Ben ang boardroom. Nandoon po. Mabilis na naglakad si Baste papunta roon. Bukas ang pinto. Sa loob, may 3 lalaking nakabarong. Tumayo ang isa sa kanila. Sir Baste. Ako nga. Mula po kami sa Bureau of Internal Revenue. Ipinatong ng lalaki ang isang folder sa mesa. May natanggap po kaming anonymous report na may nagaganap na tax evasion sa kumpanya nyo. Sinubukan ni Baste na manatiling kalmado. Report galing kanino? Binuksan ng ahente ang folder. Anonymous po. Naikuyom ni Baste ang kamao niya. Isang pangalan agad ang pumasok sa isip niya. Karina. Pero nagpatuloy ang investigador. Hindi lang po ito simpleng report. Nakatanggap din po kami ng mga detalyadong dokumento tungkol sa financial operations ng kumpanya ninyo. Natahimik si Baste. Financial operations? Opo. Inilatag ng investigador ang ilang piraso ng papel. Sa nakalipas na 2 taon, maraming inilabas na pera ang kumpanya ninyo na hindi malinaw kung saan napunta. Binasa niya ng malinaw ang mga numero. Higit sa 5 million pesos ang inilipat sa personal account, 2 million pesos ang ginastos para sa personal na pamimili, 250,000 pesos para sa mga alahas, 2 million pesos bilang down payment para sa isang kondo. Nakikinig si Loida sa likod at nagulat siya. Diyos ko, alam ni Baste kung para saan ang perang yon. Lahat yon ginastos niya, para kay Maya. Tumingin ng diretsyo ang investigador kay Baste. Paano niyo maipaliliwanag ang mga gastusing ito? Sinubukan ni Baste na maging kalmado. Personal kong gastos yan. Umiling ang investigador, pero inilipat ang pera mula sa account ng kumpanya. Binalot ng katahimikan ang silid. Naramdaman ni Baste na nanunuyo ang lalamunan niya. Mas maputla pa sa bangkay si Ben na nakatayo sa tabi niya. Sir Baste, yan ay. Hindi sumagot si Baste. Nakatingin lang siya sa folder na nasa mesa. Isang detalye ang nagpanindig sa mga balahibo niya. Sobrang detalyado ng mga dokumentong ito. Sobrang detalyado kaya tanging mga insider lang ang pwedeng makaalam nito. Tiningnan ni Baste si Ben. Sinong may access sa mga dokumentong ito? Umiling si Ben. Hindi ko po alam. Sabi ng investigador, isesil po muna namin pansamantala ang ilang dokumento at computer ng kumpanya para sa investigasyon. Biglang sumigaw si Loida. Hindi niyo pwede gawin yan. Mahinahong sumagot ang investigador. Sumusunod lang po kami sa batas. Tinaas ni Baste ang kamay niya para patigilin ang kapatid niya. Hayaan mo na sila. Nilingon siya ni Loida. Nabaliw ka na ba? Hindi sumagot si Baste. Alam niyang mabuti na kapag lumaban siya, lalo lang lala ang sitwasyon. Nagsimula ng suriin ng mga taga-BIR ang mga dokumento. Nanood ang mga empleyado mula sa labas ng pinto. Bakbakas ang tensyon sa mga mukha nila.
Lumabas si Baste ng boardroom. Tumayo siya sa pasilyo at tiningnan ang abalang kalsada sa ibaba. Ito ang kumpanyang itinayo niya sa loob ng halos 10 taon. Bawat kontrata, bawat kliyente, bawat proyekto. At ngayon, naglalaho na ang lahat ng iyon. Sumunod si Loida palabas. Baste, sa tingin mo ba may kinalaman si Karina rito? Matagal bago sumagot si Baste. Siguro. Galit na sinabi ni Loida. Hayop na babaeng yan. Pero walang idinagdag si Baste. Biglang may pumasok sa isip niyang alaala. Kalahating taon na ang nakakaraan. Inalok ko siyang tulungan ko siya sa bookkeeping ng negosyo. Nung oras na yon, tinawanan niya lang ako. Housewife ka lang, anong alam mo sa negosyo? Hindi niya pinaghihinalaan na noong mga panahong iyon, nakikita ko na ang lahat. Bawat gastos, bawat transaksyon, bawat sikreto. At sa isang malayong lugar, ang eroplanong sinasakyan ko at ng mga anak ko ay lumilipad sa ibabaw ng dagat. Kakagising lang ni Adi at nagkusot ng mata. Mama, andito na tayo? Ngumiti ako. Malapit na, anak. Nakadikit pa rin ang mukha ni Rania sa bintana. Mama, ang daming ulap dito. Tinignan ko ang mga anak ko at kumalat ang init sa puso ko. Siguro nga magaling humanap ng balanse ang buhay sa sarili nitong paraan. Kapag nagsara ang isang pinto, may panibagong magbubukas. Personal na obserbasyon, may nakakatawa talaga sa buhay. Kapag masyadong kumpiyansa ang isang tao sa sarili niyang talino, madalas niyang nakakalimutan na kaya ring matutong lumaban ng iba. Iniisip ng maraming asawang lalaki na magtitiis ang asawa nila habang buhay. Pero hindi nila naiintindihan na kapag masyadong matagal ng tahimik ang isang babae, hindi yon kahinaan. Yun ay oras kung kailan siya naghahandang tumayo sa sarili niyang mga paa. At kapag dumating ang araw na yon, napakabilis magbago ng lahat. Kaya wala na silang oras para mapagtanto kung anong nangyari. Kinagabihan, parang pugad ng pukyutan na ginulo ang opisina ni Baste. Nakaupo pa rin ang mga taga-BIR sa boardroom. Bukas ang mga nakasalansan na dokumento. Maingat nilang sinusuri ang bawat folder, nakasil na ang mga accounting computers, at hindi na masyadong nakakakilos ang mga empleyado sa opisina. Nakayuko si Baste malapit sa bintana, tinitignan ang abalang kalsada sa ibaba. Abala pa rin ang mga sasakyan sa kani-kanilang pupuntahan. Normal na tumatakbo ang buhay sa labas ng bintana. Tanging ang buhay niya lang ang walang humpay na patungo sa pagkasira. Lumapit sa kanya si Ben, ang CFO, at mahinang nagsalita. Sir Baste, may kailangan po akong sabihin. Lumingon si Baste. Ano na naman? Lumingalinga si Ben at bumulong. Kaka-check ko lang po ng email ng kumpanya. O tapos, yung 3 malalaking partners na kumansela sa kontrata, ginawa nila yon hindi dahil sa isyong pinansyal. Kumunot ang noo ni Baste. Kung ganun, dahil saan? Napalunok si Ben. Sabi nila, nakatanggap daw sila ng package na naglalaman ng mga anonymous documents. Anong documents? Nandoon po ang mga ebidensya ng pagwawaldas sa pondo ng kumpanya. Natahimik si Baste. Nagpatuloy si Ben. At hindi lang yon. Nandoon din ang mga kopya ng bank transfer nyo papunta kay Miss Maya. Naramdaman ni Baste na may sumabog sa loob ng utak niya. Saan galing? Umiling si Ben. Hindi po alam. Pero sino man yon, kabisado niya ang pasikot-sikot ng kumpanya. Naikuyom ni Baste ang kamao niya. Alam niya kung sino ang kaisa-isang taong posibleng makaalam ng lahat ng iyon ng ganoon kadetalyado. Si Karina. Lumapit si Loida na hindi kalayuan at narinig ang usapan. Sinasabi ko na nga ba? Planado niya ang lahat. Wala nang nasabi si Baste. Bigla niyang naalala ang mga gabi ilang buwan na ang nakakaraan. Nung mga panahong yon, madalas akong umuupo sa hapagkainan at nagtatanong ng mga simpleng bagay. Kamusta ang kumpanya? Kamusta yung bagong proyekto? Kailangan mo ba ng tulong sa mga papeles? Ngumingiti lang ng nakakainsulto si Baste noon. Aasikasuhin ko ang negosyo, bahay na lang asikasuhin mo. Hindi niya pinaghihinalaang habang abala siya kay Maya. Nagkaroon ako ng sapat na oras para intindihin ang bawat numero sa accounting niya. Lumabas ang isang ahente mula sa boardroom. Sir Baste. Lumingon si Baste. Bakit po? Kailangan niyo pong pumirma sa ilang dokumento. Pumasok si Baste sa kwarto. Inilapag ng ahente ang isang patong ng papel sa mesa. Ito po ang kasulatan ng pagsamsam ng mga accounting documents. Mabilisang binasa ni Baste ang unang ilang linya. Bawat salita doon ay parang bato sa puso niya. Gaano katagal ito? Hindi pa po naming masabi. Pumirma si Baste. Medyo nanginginig ang mga kamay niya. Kinolekta ng mga taga-BIR ang mga dokumento at umalis. Pagkasara ng pinto sa likuran nila, bumuntong hininga si Ben.
Sir Baste, kapag nakita nila na may mga violations tayo, pinutol siya ni Baste. Alam ko, hindi na mapigilan ni Loida ang sarili. Baste, seryoso ako. Kailangan mong gumawa ng paraan. Ano namang gagawin ko? Kausapin mo si Karina. Mabilis na humarap si Baste. Kakausapin siya. Tumango si Loida. Kailangan niyo mag-usap. Malamig na ngumiti si Baste. Dinedemanda na niya ako sa korte. Kaya nga kailangan mo siyang kausapin. Prangkang sabi ni Loida. Tingin ko ginagawa niya to dahil sa galit. Pero kung magpapakumbaba ka, baka iatras niya ang kaso. Natahimik si Baste. Pumasok na yon sa isip niya. Pero may isang bagay na pumipigil sa kanya, ang pride niya. Sa loob ng 8 taong kasal, itinuring niya ang sarili bilang haligi ng tahanan. Siya ang nagdedesisyon sa lahat. Siya ang nagdadala ng pera. Iniisip niyang isa lang akong housewife at ngayon kailangan niyang yumuko sa babaeng ito. Mapait na ngumiti si Baste. Tignan natin. Napabuntong hininga si Loida. Pinapairal mo pa rin ang pride mo. Hindi sumagot si Baste. Nang oras na iyon, nag-vibrate ang cellphone niya. Sa screen ay lumabas ang pangalan ni Maya. Tinitigan niya ito ng ilang segundo bago sinagot. Nanginginig ang boses ni Maya. Baste, ako? Humikbi si Maya. Kakatawag lang ng mama ko. Kumunot ang noo ni Baste. Tapos? Alam na niya ang lahat. Malamig na tumawa si Baste. Iniisip mo bang maitatago mo to? Humagulgol si Maya. Pwede ka bang? Pwede ka bang pumunta dito? Singlamig ng yelo ang sagot ni Baste. Hindi, busy ako. Nagpanik si Maya, pero takot ako. Pinutol siya ni Baste. Saan ka natatakot? Natahimik si Maya bago mahinang nagsabi. Takot ako na baka hindi mo to anak. Ngumiti si Baste. Umiiyak si Maya. Iiwan mo ba ako? Mahinahong sinabi ni Baste. Hindi ako sigurado kung naiintindihan mo. Matapos sabihin niyon, binaba niya ang telepono. Tiningnan ni Loida ang kapatid. Masyadong malupit yon. Nagkibit balikat si Baste. Siya ang naunang nanloko. Napabuntong hininga si Loida. Nakakaloka. At sa lugar na napakalayo, lumapag na ang eroplano. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, lumabas na kami ng mga anak ko mula sa terminal. Seryosong itinutulak ni Adi ang maliit niyang maleta. Mahigpit namang nakahawak sa kamay ko si Rania. Mama, ang lamig. Ngumiti ako. Hindi kasi ito tulad sa atin. Paglabas namin, kulay abo ang langit, umihip ang malamig na hangin. Sa exit, may isang lalaking nakatayo at kumakaway sa amin. Siya si Tito Hernan, matandang kaibigan ng tatay ko na tumulong sa akin para ihanda ang lahat dito. Nilapitan niya kami. Mainit ang pagbati niya. Hindi ba kayo napagod sa biyahe, anak? Umiling ako. Hindi po, ayos lang kami. Yumuko si Tito Hernan sa mga bata. Sila na ba si Adi at Rania? Magalang na sumagot si Adi. Magandang hapon po, Tito Hernan. Masayang ngumiti si Tito Hernan. Mabait na bata. Lumingon siya sa akin. Handa na yung bahay niyo. Huwag kang mag-alala. Tinignan ko ang mga anak ko na nakatayo sa tabi ko at may naramdaman akong hindi ko maipaliwanag. Siguro, sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, pakiramdam ko ay nasa kamay ko na talaga ang sarili kong kinabukasan. Personal na obserbasyon, ang buhay ay parang larong chess. May mga taong iniisip na dahil nauna silang gumalaw, mamaliitin na nila ang kanilang kalaban. Pero nakakalimutan nila na ang taong tahimik ay hindi palaging mahina. Minsan umatras sila hindi para matalo, kundi para mas makita ang kabuuan ng board. At kapag nag-umpisa na silang umatake, ganoon kabilis na magbabago ang lahat kaya hindi na makabawi ang kalaban. Dumating ang gabi sa syudad, pero sa opisina ni Baste, magulo pa rin. Matapos pansamantalang umalis ang mga taga-BIR para gumawa ng report, nanatiling nakasil ang buong accounting department. Ang mga empleyado ay nagkukumpulan at nag-uusap ng mahina. Mahina man ang usapan nila, ramdam ang kaba sa bawat sulyap nila papunta sa opisina ng direktor. Nakaupo si Baste sa kanyang desk. May nakasalansan na mga papeles sa harapan niya pero hindi siya makabasa ng kahit na anong salita. Puno ang isip niya ng mga pangyayaring naganap sa iisang araw. 30 million na penalty, 10 million transfer pambili ng kondo, frozen accounts, at kaso. Para itong cherry on top sa isyu ng pagbubuntis ni Maya. Nakaupo si Loida sa kaharap na upuan. Nakahalukip-kip ang mga braso. Matagal siyang nakatingin sa kapatid niya bago nagsalita. Baste, napag-isipan ko na ang lahat. Iniangat ni Baste ang ulo niya. Ang alin? Iisa lang ang paraan para malutas to. Mapait na ngumiti si Baste. Anong paraan? Kailangan mong makipagkita kay Karina. Natahimik si Baste. Nagpatuloy si Loida. Alam kong ayaw mo.
Pero wala na tayong ibang choice ngayon. Tumingin si Baste sa labas ng bintana. Tumatama ang sikat ng paglubog ng araw sa opisina, pero ang puso niya ay mas madilim pa kaysa dati. Hininaan ni Loida ang boses. Kapag umabot to sa korte, pwede nilang bawiin lahat ng perang inilipat mo kay Maya. Nangiwi si Baste. Ano ngayon? Napabuntong hininga si Loida. Hindi lang ito tungkol sa pera. Pwede kang makasuhan ng kriminal na kaso. Hindi kumibo si Baste. Alam niyang tama ang kapatid niya. Bahagi ng perang yon ay galing sa kumpanya. Kapag napatunayan yon ng BIR, pumikit si Baste ng ilang segundo. Nang oras na iyon, nagring ulit ang cellphone niya. Si Maya, tiningnan ni Baste ang screen, nabakas ang inis. Sabi ni Loida, sagutin mo na lang. Pinindot ni Baste ang answer button. Halatang nagpapanik ang boses ni Maya. Baste, pwede ka bang pumunta dito sa ospital? Kumunot ang noo ni Baste. Kakasabi ko lang na busy ako, di ba? Humagulgol si Maya. Baste, nandito yung nanay mo. Natigilan si Baste. Nanay ko. Oo, andito siya. Napatayo si Baste. Anong ginagawa niya diyan? Humikbi si Maya. Hindi ko alam. Pinatay agad ni Baste ang tawag. Nagtanong si Loida. Anong nangyari? Nasa ospital si Mama. Bumuntong hininga si Loida. Kung ganon, kailangan mong pumunta. Kinuha ni Baste ang susi ng kotse niya. Sumama ka sa akin. Sa harapan fertility clinic, mas magulo kaysa kaninang umaga. Nang pumasok si Baste sa waiting room, nakita niya si Aling Rosa na nakatayo mismo sa harap ni Maya. Sobrang tensyonado ng paligid na napapalingon ang lahat ng dumadaan. Nakaupo si Maya sa upuan at mapula ang mata kakaiyak. Nakatayo naman si Aling Rosa sa harap niya at matalim ang tingin. Lumapit si Baste. Ma, lumingon si Aling Rosa. Sa wakas, dumating ka rin. Tinignan ni Baste si Maya. Anong nangyayari? Mapait na tumawa si Aling Rosa. Tanungin mo siya. Yumuko si Maya. Pinipilipit ang dulo ng damit niya. Lumapit si Loida at matalim na nagutos. Magsalita ka. Nanginginig si Maya. Hindi ko sinasadya. Nawalan ng pasensya si Baste. Ayusin mo ang pagsasalita mo. Huminga ng malalim si Maya. Bago pa tayo magkakilala, may iba akong boyfriend. Malamig na tumawa si Baste. Tapos, umiiyak si Maya. Tapos nakilala kita. Nagpatuloy sa pagtatanong si Baste. So, kaninong anak to? Natahimik si Maya. Kumulo ang dugo ni Baste dahil sa katahimikang yon. Naikuyom niya ang mga kamao niya. Magsalita ka. Humagulgol si Maya. Ako. Hindi rin ako sigurado. Sumigaw si Loida. Hindi sigurado. Kinasiping mo yung dalawang lalaki tapos. Hindi mo alam kung kaninong anak yan. Lalo pang umiyak si Maya. Nanginginig sa galit si Aling Rosa. Diyos ko po, anong parusa ba to sa pamilya namin at nakatagpo kami ng ganitong babae? Humikbi si Maya. Patawad po. Matagal na tinitigan siya ni Baste. Sa mga mata niya, hindi na galit, kundi matinding pandidiri na kasing lamig ng yelo. Sinabi mo na akin ang anak na yan. Pinilit mo akong hiwalayan ang asawa ko. Pinaniwala mo ang buong pamilya ko sa'yo. Nanginginig si Maya. Akala ko kasi, pinutol siya ni Baste. Akala mo ba palalakihin ko ang anak ng iba? Wala na ni isang salita ang lumabas sa bibig ni Maya. Nilingon ni Baste ang kapatid niya. I-register mo siya sa DNA test. Natakot si Maya. Huwag na. Tinitigan siya ni Baste sa mga mata niya. Kailangan. At gagawin mo. Umiling si Maya. Baste, nakikiusap ako. Mahinang nagsalita si Baste. Kung akin yan, papanindigan ko. Pero kung hindi, huminto siya sandali bago nagdagdag. Buhay mo na ang bahala kung anong mangyayari sa'yo. Parang kutsilyong pumuputol sa huling pag-asa ni Maya ang mga salitang iyon. Napabagsak siya sa upuan at humagulgol. At sa isang malayong lugar, nakatayo ako sa bago naming bahay kasama ang mga bata. Kakatulong lang ni Tito Hernan na ipasok ang mga gamit. Hindi masyadong malaki ang bahay, pero napakakomportable. Lumingalinga si Adi. Mama, ito na ang bahay natin? Tumango ako. Oo. Tumakbo si Rania sa bintana. Mama, tignan mo. May garden. Lumapit ako. Sa labas ng bintana, may maliit na bakuran na puno ng mga bulaklak. Lumingon sa akin si Adi. Mama, dito na ba talaga tayo titira? Tinignan ko ang mga anak ko at kumalat ang kapayapaan sa puso ko. Oo, mag-uumpisa na tayo ng bago dito. Tumango si Adi. Mahigpit akong niyakap ni Rania. Mama, gusto ko dito. Ngumiti ako. Siguro nga matapos ang lahat ng nangyari, deserve din nating magsimula ng bagong buhay. Personal na obserbasyon, sa buhay, may mga taong iniisip nilang kontrolado nila ang lahat.
May pera sila, kapangyarihan, at tiwalang nakadepende ang lahat sa kanila. Pero nakakalimutan nilang laging may paraan ang tadhana na balansihin ang lahat. Kapag pinili ng isang tao ang magtaksil, hindi lang niya sinasaktan ang ibang tao, nagbubukas din siya ng pinto para sa mga epektong hindi niya inaasahan na babalik pala sa kaniya. Pagkatapos ng komprontasyon sa ospital, umalis si Baste na mas problemado pa lalo. Madilim na ang kalangitan nang lumabas siya ng parking lot. Bukas na ang mga ilaw sa kalye, pero hindi na nito napaliwanag pa ang madilim niyang pakiramdam. Nagbubuntong hininga si Loida sa tabi niya buong biyahe. Baste, seryoso. Ano nang plano mo kay Maya na yan? Feeling ko tapos na. Hindi sumagot si Baste, nakatingin lang sa daan. Nagpatuloy si Loida. Kapag hindi mo yun anak, mas mabuting hiwalayan mo na agad. Mapait na tumawa si Baste. Sa tingin mo gusto ko pa ituloy. Natahimik si Loida ng ilang segundo bago nagtanong. Paano si Karina? Kumapit ng mahigpit ang kamay ni Baste sa manibela. Pangalan pa lang niya, parang natutuyo na ang lalamunan nito. Tumingin si Loida sa kapatid. Kakausapin mo ba siya? Bumuntong hininga si Baste. Umalis na siya. Saan? Papuntang ibang bansa. Nagulat si Loida. Umalis na talaga siya. Tumango si Baste. Umagang yun, nung nakita ko ang pasaporte niya, inakala niyang nananakot lang ako. Ngayon niya lang naintindihan na planado ko pala ang lahat ng maaga. Napailing na lang si Loida. Talagang planado ang lahat. Hindi na nakipagtalo si Baste. Sa isip niya, wala nang pagmamaliit kagaya dati. Isang kakaibang pakiramdam na lang, pakiramdam ng isang talunan. Dumating ang kotse sa opisina at napansin ni Baste ang ilang kakaibang sasakyan malapit sa entrance. Ang isa ay may logo ng bangko, ang isa naman ay galing sa court sheriff. Pagbaba ni Baste ng sasakyan, nilapitan siya ng isang nakabarong. Sir Baste? Opo. Representative po ako ng bangko. Inabutan niya ng isang bundle ng mga papeles si Baste. Kaugnay po sa malaking loan ninyo na malapit ng magdue. At dahil naka-freeze po ang mga bank accounts ninyo, napilitan po ang bangko na umpisahan ang proseso ng pag-foreclose sa mga ari-arian nyo. Naikuyom ni Baste ang kamao niya. Foreclosure. Opo. Standard procedure lang po. Agad na nagalit si Loida na nasa tabi lang. Wala kayong karapatan. Mahinahong sumagot ang lalaki. Sumusunod lang po kami sa agreement. Kinuha ni Baste ang papeles. Bawat linya ay parang saksak ng kutsilyo. Loan na 100 million pesos, due date, at ang risk na ma-foreclose ang properties kapag hindi nabayaran. Pasadyang binasa ni Loida ang dokumento at namutla. Diyos ko, Baste, bakit ka kumuha ng ganun kalaking loan? Hindi makakibo si Baste. Alam niyang ginamit niya ang perang yon para i-expand ang negosyo. Pero ngayon na nakansela ang mga malalaking kontrata at naka-freeze ang accounts, ang loan na ito ay parang time bomb. Idinagdag ng empleyado ng bangko. Uumpisahan na po namin ang foreclosure bukas. Inaasahan namin ang kooperasyon ninyo. Matapos magsalita, tumalikod at umalis ang lalaki. Nanigas sa kinatatayuan si Loida. Baste, malala na to. Pumasok si Baste sa opisina. Bukas ang mga ilaw sa loob, pero walang nagtatrabaho. Ilang empleyado ang nakakumpulan sa gilid. Nung nakita si Baste, bigla silang tumahimik. Tumakbo papalapit ang CFO na si Ben. Sir Baste, may nangyari. Mahinang sinabi ni Ben. 2 empleyado pa natin ang nagpasa ng resignation letter. Kumunot ang noo ni Baste. Sino? Ang head ng sales at ang chief engineer ng mga projects. Mapait na tumawa si Baste. Magaling. Bumuntong hininga si Loida. Nagsisitalunan na ang mga daga mula sa lumulubog na barko. Pumasok si Baste sa sarili niyang opisina. Ang malawak na kwarto na noon ay pinagmamalaki niya. Ngayon ay mukhang malungkot at malamig. Umupo siya sa upuan niya at binuksan ang phone niya. Sa contact list, nandoon ang pangalan ko, Karina. Huminto ang daliri niya sa ibabaw ng screen. Naalala niya bigla ang mga unang taon ng pag-aasawa namin. Kakakasal lang namin at nakatira kami sa isang maliit na apartment. Hindi kami mayaman, pero napakainit ng bawat hapunan namin. Madalas ko siyang inaantay na umuwi galing trabaho. Minsan aabuti ng alas 10 ng gabi, minsan puyat siya pag may business meeting, pero kahit minsan, hindi ako nagreklamo. Tinitigan ni Baste ang screen ng cellphone niya at sa loob niya, may umusbong na nararamdaman na hindi niya inasahan, pagsisisi. Nakatayo si Loida sa pintuan. Baste, anong iniisip mo? Pinatay ni Baste ang cellphone. Wala. Samantala, sa isang malayong lugar, nakatayo ako sa backyard ng bago naming bahay. Tahimik ang gabi at inihihip ng hangin ang mga bulaklak. Tinutulungan ni Adi si Tito Hernan magdilig ng halaman.
Si Rania naman, tumatakbo sa bakuran habang hinahabol ang mga paru-paro. Kuya Adi, hulihin mo. Sandali. Rinig sa maliit na garden ang halakhak ng mga bata. Lumingon sa akin si Tito Hernan. Ano? Nagustuhan mo ba dito, anak? Ngumiti ako. Napakapayapa po rito, Tito Hernan. Tumango siya. Sabi nga ng papa mo, napakatapang mo. Tiningnan ko ang mga bata. Hindi ko alam kung matapang ako. Ayoko lang kasing lumaki ang mga anak ko sa pamilyang puro kasinungalingan. Tumango si Tito Hernan. Tama ang ginawa mo. Tiningnan ko ang langit na nagsisimula ng dumilim. May mga bagay sa buhay na kapag isinara mo na, ayaw mo nang buksan pa. At mukhang talagang tapos na ang lumang kabanata ng buhay ko. May simpleng katotohanan na hindi naiisip ng marami. Ang kaligayahan ay hindi mabubuo mula sa panloko. Kapag inabandona ng isang tao ang pamilya niya para humabol sa bagong ilusyon, iniisip niyang hinahanap niya ang kalayaan niya. Pero pagdating ng panahon, marerealize niyang hindi lang ang pagsasama nila ang nawala, kundi maging ang mismong tahanang meron siya noon. Walang tulog si Baste ng gabing yun. Nanatili siyang nakaupo sa opisina niya hanggang madaling araw. Patay na ang mga ilaw. Tanging isang ilaw na lang ang nakabukas mula sa loob ng opisina niya. Sa labas ng bintana, kuminang ang syudad. Pero sa isip ni Baste, kasing blanko ng kwarto niya ang pakiramdam niya. Nakapatong ang phone niya sa desk. Madilim ang screen nito. Nasa contact list pa rin ang pangalan ni Karina. Kailangan lang pindutin ng isang beses, pero hindi magawa ni Baste. Ayaw siyang payagan ng pride niya bilang lalaki. Biglang nag-vibrate ang phone niya. Tumatawag ang CFO na si Ben. Sir Baste, nandyan pa ba kayo sa opisina? Pwede ba kong umakyat? Bumuntong hininga si Baste. Umakyat ka. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok si Ben sa kwarto. Namumutla ito. Anong problema? Nilapag ni Ben ang folder sa desk. Tignan niyo to. Binuksan ito ni Baste. Ito ay financial report matapos makansela ang mga kontrata. Nakakasilaw sa mata ang mga numerong kulay pula losses. Sumilip ang nakatayong si Loida at napasinghap. 4 million pesos na lugi. Tumango si Ben. At hindi pa po kasama yan sa penalty sa mga contracts. Sumandal sa upuan si Baste at pumikit. 4 million pesos plus 30 million pesos penalty plus utang sa bangko. Ang buong halaga ay mas malaki pa sa kakayahan ng kumpanya niya. Mahinang nagtanong si Loida. Wala na bang ibang paraan? Umiling si Ben. Kung walang papasok na bagong pondo, tatagal na lang ng pinakamatagal na isang buwan ang kumpanya. Binalot ng katahimikan ang kwarto. Parang matagal pakinggan ang isang buwan, pero sa pagnenegosyo, parang isang iglap lang yon. Tinitigan ni Baste ang report sa harap niya. Bawat page, pinapaalala ang kamalian niya. Ang perang inilipat kay Maya, ang mga nakanselang projects, ang mga desisyong padalos-dalos. Napabuntong hininga si Loida. Baste, natatandaan mo ba paano nagsimula ang lahat? Nagmulat ng mata si Baste. Anong ibig mong sabihin? Nung nag-uumpisa pa lang ang kumpanya, naupo si Loida sa upuan. Malaking tulong si Karina sa'yo. Tahimik si Baste. Nagpatuloy si Loida. Naaalala ko nung wala ka pang accountant, si Karina pa ang gumagawa ng bookkeeping. Mapait na tumawa si Baste. Bakit mo pa binabalikan yon? Tinignan ni Loida ng diretsyo sa mga mata si Baste. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, kung hindi dahil kay Karina, walang kumpanya ngayon. Hindi makaangal si Baste. Sa totoo lang, alam niya yon. Nung unang taon pa lang ng negosyo, malaki talaga ang naitulong ko sa kanya. Nag-aral ako ng accounting sa college. Gumagawa ako ng balanse hanggang hating gabi. Sinasamahan ko pa siya sa mga meeting. Pero simula nung nagkakita na ang kumpanya, unti-unti nagbago si Baste. Kumuha siya ng bagong tao, ng mga accountant, manager. At ako, dahan-dahan nang natanggal. Hanggang naging housewife na lang ako sa malaking bahay. Napayuko si Baste. Pumasok ang isang alaala sa isip niya. Nung unang beses na nakabili siya ng kotse, nakatayo ako sa pinto habang tumatawa at nagagala. Galing mo talaga. Nung mga oras na yon, inassume ni Baste na normal lang yon. Hindi niya naintindihan na ang taong tahimik na nakasporta sa kanya ng maraming taon ay walang iba kundi ang asawa niya. Binaklas ni Ben ang katahimikan. Sir Baste, sa tingin ko, ihanda mo na ang isip mo. Para saan? Baka kailanganin nating ibenta ang kumpanya. Inangat ni Baste ang ulo niya. Malamig ang tingin niya. Hindi. Bumuntong hininga si Ben. Pero kung hindi natin gagawin yon, biglang tumayo si Baste. Ang sabi ko hindi. Tinignan ni Loida ang kapatid niya. Baste, seryoso. Siguro oras na para huminto. Mapait na tumawa si Baste. Huminto. Ang kumpanyang ito ang lahat para sa akin.
Mahinang sinabi ni Loida, pero nawala mo na ang lahat. Hindi sumagot si Baste. Tumalikod siya at lumabas ng opisina. Walang tao sa pasilyo. Tanging malamig na liwanag mula sa mga fluorescent ang naiwan. Tumayo si Baste sa tabi ng bintana at pinanood ang syudad. Malamig ang hangin, bigla niyang naalala ang dati nilang bahay. Mga gabing hinihintay ko siya sa pag-uwi, ang tawa nila Adi at Rania. Hindi niya dating pinapansin, pero ngayon na gumuho na ang lahat. Lalong lumilinaw sa kanya ang mga alaala. At sa isang napakalayong lugar, nagsisimula na ang umaga. Ang maaliwalas na sinag ng araw ay tumagos sa aming maliit na garden. Nakatayo si Rania sa hagdan habang nagbabasa ng picture book. Tinutulungan ni Adi si Tito Hernan gumawa ng bakod. Ako naman, nasa kusina at gumagawa ng tsaa. Amoy ng sariwang tsaa ang pumuno sa buong bahay. Pumasok si Rania. Mama, gusto ko yung bagong school. Ngumiti ako. Hindi ka pa nga nakakapunta doon eh. Tumawa si Rania. Kasi yung teacher mabait nung kinausap ako. Hinaplos ko ang ulo niya. Magkakaroon ka pa ng maraming bagong friends. Niyakap ako ni Rania. Gustong gusto ko po rito. Tinignan ko ang anak ko at kalmadong kalmado na ang puso ko. Siguro ang buhay, hindi lagi nabibigay yung gusto natin, pero kapag may isang nawawala sa atin, minsan naman may dumarating na mas higit at mas mabuti. Personal na obserbasyon. Maraming tao na nare-realize na lang ang kahalagahan ng pamilya nila kapag nawala na sila sa kanila. Kapag magkasama pa lang, para sa kanila ordinaryo na lang ang hapunan, ang mga tawa at ang mga tahimik na gabi. Pero kapag nawala na sila at naging bakante na ang bahay nila, marirealize nila na ang tunay na kayamanan pala ay hindi pera o ang success kundi ang mga taong nakasama nila noong mga pinakamahirap nilang oras. Kinabukasan ng maaga pa lang, pumasok na si Baste sa opisina. Kasi sikat pa lang ng araw at maluwag pa ang daan. Nagsisimula pa lang magbukas ang mga tindahan. Paminsan-minsan lang ang dumadaan. Nakatayo sandali sa harap ng pintuan si Baste bago siya pumasok. Dati, ang pagpunta rito ay nagpapagaan ng pakiramdam niya. Kasi ang kumpanyang to ay bunga ng halos 10 taong sakripisyo. Pero ngayon, nawala na ang nararamdaman niyang ganoon. Nang pumasok siya sa lobby, nakita niya si Ben. Nakakatakot ang ekspresyon nito sa mukha. Sir Baste. Ano? May problema na naman? Nagbuntong hininga si Baste. Ano naman ngayon? Inabot ni Ben ang phone niya. Tingnan mo. May isang article tungkol sa kumpanya sa screen. Napakaikli lang ng pamagat. Baste and Partners, under investigation for financial fraud. Binasa niya ng mabilis. Maikli lang ang article, pero napakadetalyado ng impormasyon. Tax evasion, cancellation of contracts at bankruptcy. Pinatay ni Baste ang phone niya. Para siyang pinabibigatan. Pumunta si Loida at lumapit mula sa likod niya. Ang bilis naman kumalat ng balita. Tumango si Ben. Alam na ng mga reporters. Umiling si Loida. Ngayon, mas lalong magpapanik ang lahat. Hindi sumagot si Baste. Pumasok siya sa opisina niya, pero pag-upo niya pa lang sa upuan, nagring agad ang telepono niya. Sunod-sunod na mga tawag. Kliyente, partner, bangko. Iisa lang ang tanong. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari sa kumpanya niya. Matapos ang ilang tawag, pinatay niya na lang ang phone. Wala na siyang ganang magpaliwanag. Sumandal si Loida sa desk. Baste, seryoso. Kailangan mo na talagang kausapin si Karina. Napatingin si Baste. Pagod na ang mga mata niya. Ilang beses mo nang sinasabi yan sa akin kahapon pa. Mahinang sagot ni Loida. Alam ko na ayaw mo, pero aaminin ko. Si Karina lang ang makakatulong sa'yo. Mapait na tumawa si Baste. Kinasuhan niya ako. Oo. Pero baka kapag binawi niya ang kaso. Natahimik si Baste. Nagpatuloy si Loida, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, pero dapat hanapin mo siya. Umayos ng upo si Baste. Biglang may pumasok na naman na alaala sa isip niya. Yung araw na umalis ako, hindi ako umiyak, hindi rin masyado maraming sinabi. Kinuha ko lang ang mga anak ko. Noong araw na yun, inisip niya babalik pa ako o kaya tatawag, pero 2 araw na ang nagdaan. Wala ni isang text, wala ring tawag. Ang katahimikan na ito ay nagbigay ng kabado sa kaniya. Noong sandaling iyon, bumukas ang pintuan. Sir Baste, may naghahanap po. Sino? Abogado po. Napatingin sila Baste at Loida sa isa't isa. Mahinang nag-usap si Loida. Siguro galing kay Karina. Tumayo si Baste. Papasukin mo. Ilang minuto lang ang lumipas. Isang 40 anyos na lalaki ang pumasok. Nakasuot ng itim na suit. Hawak niya ang isang briefcase. Good morning, Sir Baste. Good morning. Ako po si Ati, Villanueva. Nakilala na niya ang pangalan na iyon. Abogado ko ito na nagrepresent sa akin. Malamig na nagtanong si Baste. Anong kailangan mo dito?
Nilapag ng abogado ang briefcase. Gusto ko po sana magpasa ng mga karagdagang ebidensya. Naglabas siya ng makapal na folder. Isa po itong karagdagan para sa naisampang kaso. Nakakunot ang noo ni Baste. Anong klaseng ebidensya? Tinignan niya ng matalim si Baste. Katibayan na ikaw ay naglipat ng pera mula sa conjugal savings ninyo at inilipat sa personal accounts mo at ginamit para bilhin ang kondo para sa kinakasama mong si Maya. Agad sumabad si Loida. Hindi niyo po pwedeng patunayan na conjugal money iyon. Ngumiti ang abogado. Kami po mismo naghanda ng mga bank statements. Nilapag niya ang ilang mga bond paper. Baste stared at the familiar numbers. Alam niya sa sarili na wala siyang maidadahilan. The lawyer went on. Hindi lang po iyan. May hawak rin po kaming CCTV footage ng real estate na pumirma kayo sa pagbili. Naikuyom ni Baste ang kamao niya. Mabilis na nagtanong si Loida. Anong gusto mo? Mahinahong sumagot ang abogado. Sinasang-ayunan po namin ang karapatang legal ng kliyente po namin. Mapait na tumawa si Baste. Nasaan na ba siya? Hindi agad nakasagot ang abogado. Sa kasalukuyan po, namumuhay na po kasama ang kanyang mga anak si Ma'am Karina. Napakalayo rito. Tuloy ni Baste, pwede ko ba siyang kausapin? Nakatingin sa kaniya ng ilang segundo ang abogado. Nasa sa kaniya po iyon. Natahimik si Baste. Nagtaka si Loida. Sabihin niyo sana sa kaniya na kung iaatras niya ang kaso, handa kami mag-negotiate. Tumango ang abogado. Ipaparating ko po. Kinuha niya ulit ang dokumento at tumayo. Bago umalis, lumingon siya. Sir Baste, ano yun? May gusto lang po akong ipaalala sa inyo. Nakatingin lang si Baste. Matagal, bago nakapagsalita ang abogado. May mga pagkakamali sa buhay na hindi mababayaran ng pera. At sa puntong yun, parang nabulag ka ng malaking katahimikan. At sa isa pang malayong lugar, dapit hapon na. Naglalakad-lakad kami sa isa naming parke dito. Malalaking mga puno at green fields na ang sarap ng paligid. Si Rania ay nagtatakbo-takbo. Mama, ang ganda dito. Si Adi naman ay kasama ko maglakad. Gusto ko po rito. Pinagmamasdan ko ang mga anak ko. Maganda at saktong simoy ng hangin. Rinig pa ang mga kanta ng mga ibon. Siguro tapos na rin ang lahat. Ang lugar kung saan makakahanap talaga kami ng peace and comfort. Personal na obserbasyon. Maraming tao ang may maling akala sa buhay. Iniisip nila kung successful sila, lalo kapag nakahawak na ng maraming pera, maaari na nilang palitan lahat ng bagay. Pero yun ang mali nila. Ang pamilya, paggalang at pagmamahal, kailanman ay hindi nabibili ng pera. Matapos na mawala sa kanila itong lahat, marirealize rin nilang kung ano pa ang simpleng bagay. Yun pa ang nagbubuo sa kanila na manatiling matatag sa kanilang buhay. Matapos na umalis ng abogado, tahimik na naman sa office ni Baste. Noong bumukas ang pinto, agad na patanong si Loida. Baste, narinig mo yon? Nakatayo lang si Baste. Sa table niya. Rinig ko. Bumuntong hininga si Loida. Hindi nagbibiro si Karina. At this point in time, totohanan na. Walang reaksyon si Baste. Napatingin na lang siya sa mga records na na-leave out. Bank statements, contract of sales, deposit records. Ito yung matitibay na ebidensya sa kanya. Hindi niya pwedeng idenya ito. Nagpatuloy si Loida. Baste, seryoso na talaga. Kung marereport ka na sa court dahil sa issue na to, yari tayo. Mapait na napangiti si Baste. Sino bang nagsabi sa yung hindi ko yun alam? Ano pang hinihintay mo? Nagtaka si Baste sa tanong ng kapatid. Ano sa tingin mo gagawin ko? Matapang na sagot ni Loida. Hanapin mo si Karina. Natahimik na lang si Baste ng ilang sandali. Parang nag-aaway sa kaniyang isip at ang pagitan. The truth. Huminga siya ng malalim. Pero nasa ibang bansa na siya. Napatanong ng, kung ganoon, lumipad ka rin. Tingin mo ganoon lang yun kadali? Paano kapag ayaw niya ako makita? Sumandal na lang si Loida at napasabing, at least sinubukan mo na. Walang sagot na naisukli si Baste. Biglang nagbuzz ang cellphone niya. Bumilis na namuo ang pawis at nanigas noong napansin ang number, si Maya. Napatingin pa sa cellphone si Baste nang nakadilat pa at napasigaw. Ano na naman ba ito? Naririnig niya sa boses niya si Maya na nahihirapan. Baste, anong nangyayari sa'yo? Si Maya ay nahihirapang huminga. Baste, nandito ako sa ospital. Cold niyang sagot. Ano naman ngayon? Ang sakit ng tiyan ko. Kumunot ang noo ni Loida. Baste, sabi ng doktor, patuloy ng panginginig niya. Mag-rest na lang daw muna ko dito ng mga ilang araw. Natahimik siya dahil hindi na rin nagiging makiramay at pakiramdam nito'y nauubusan na rin siya. Napatanong uli si Maya,
Pwede mo ba ako puntahan? Malamig na sagot niya. Hindi. Sumigaw sa pag-iyak. Baste, wala na po akong matatakbuhan at mahingan ng tulong. Mapait lang siyang napangiti. Ayan, ang mali mo. Mayroon naman na siguro magiging tatay dyan. Walang naisumbat si Maya. Napatigil din siya ng ilang minuto. Hindi ba talaga ikaw? Naniniwala sa akin? Sinagot niya na agad, hindi. At sa kanya pinalobo yung phone. Tumungin si Loida, Baste. Grabe ah. Umupo ng tuwid si Baste sa chair. Talaga bang tingin mo wala na akong kibo? Na speechless si Loida. Mabigat uli sa mood. Maya-maya, kumatok si Ben, ang CFO. Sir Baste, ano, may panibagong issue? Napatigil ang kausap nito. Tatumawag, na, yung bangko natin. Bumilis ng kaba. Tumuloy siya at the slow pacing of voice. Bibigyan kayo ng loan payment up to 3 days na lang for early execution. Mapait na tumawa si Baste. 3 days. Opo, kapag hindi po nating mabayaran, magkakaproblema pa sa mga pagbenta, sagot pa ng tao niya, the only way para sa kanya, seizure ng assets. Napatingin uli ng blank space. Baste, kailangan mo na mahanap si Karina. Tumunganga at humarap uli si Baste out of his window. Nasisilaw-silaw siya nang makita yung afternoon. Biglang bumalik na naman ang isip niyang may dating memory. Nung naipanganak pa lang si Adi, hawak-hawak ko si Baste noon nang napahinga ng mabuti nang lumabas. Naramdaman ng buong katawan ko ang pawis at uhaw. Pero yung mukha niyang nakangiti, hindi maitanggi. Yung pakiramdam mo ay isa kang ama na. Sa mga nakalipas, siya ay natuwa rin pala. Akala ba niya mababago iyon? Siya pala ang mismong sumira noon. Napapikit na lang si Baste nang maramdaman ang kanyang pagkakamali. Dahan-dahan, naglaho ng paunti ang paglubog ng araw. Tumambay lang ako sa isang bangkito. Ang buong araw niya ay makakita kina Adi at Rania na masayang naglalaro. Lumapit si Tito Hernan. Ano ba ang isip mo, anak? Napatango lang. Wala. Nakatingin din ito sa akin. Natutuwa sila dito oh. Opo nga daw. Nakasigurado na akong makakapasok ng maayos yung dalawa diyan sa bago nilang papasukan sa school. Napatango. Maraming salamat din po, Tito Hernan. Bumeso sa akin ng mahinahon. Walang anuman. Natulungan na kami noon din nang napakalaki noon ng papa mo, kaya naman ganoon ang kapalit. Ang buong atensyon at pansin ko ay narito sa tuwa nila. Na sana nga sa tuluyan. Ang aking the best moment, kaya nang ito ang time, ito na at hindi ito pwedeng mangyari sa pagkakamali na naman. Personal na obserbasyon. Ang ibang desisyon natin na ayos ay naiikot, pero yung isa ay makukuha at mapapatunayan pa. Pwede tayo mabalot ang buhay ng mga pagmamahal, ngunit maging tama ba? Pero kapag nagtitiwala na tayong madali sa huli, sobrang hirap para masolve to pa at kung sa kasamaang palad lang po piliting babalik man ito kailanman sa past at in order for moving forward mas alam nilang nakakapagod lang kapag walang patunay na ang past over again. 3 araw pa, ganito rin ulit kakulimlim at lamig sa opisina niya na mas naging empty. Sa kanyang table, ang daming iniwan, patong-patong na report ng nakaraan, tahimik at walang reaksyon ang telepono. Matapos ang deadline ng makababa, may notice ang pagbayad ng BIR na kung saang dapit ay pinapabawal ng isalba pa at pag-invest. Baste could handle these on point. Nang naghinto para sa mga partner, the execution ng court trial by the lawsuit by his own wife Karina. Dahan-dahang binuklat ng lalaki. Mababakas ng mabuti kung bakit it makes sense. A legal threat na wala na rin kasiguraduhan o legal na labanan sa pamilya man o negosyo. Nakatayo siya doon sa harap niya habang hinahanap. Ang sasabihing may kwenta ni Loida na lang kung paano nagtulungan bago nangyaring lahat. Linapag niya sa table ang mga memo at report. Anong dapat intindihin? Sa pagpuntang hahanapin ni Karina. Napatunganga lang ng mabilis si Baste sa table niya. Dahan-dahan napaisip ito ng paghihirap. Tungkol sa mga malaking pera at utang dahil dito at maging asawa niya at mga mahal nilang kasal that is lost from him. Hanggang sa nagtuloy ng, wala namang paraan pa Loida became extremely speechless. Anong sinasabi mo? Wala. I guess it is really too late for all of this na. Napatingin sa gitna ng door ng diretso ang kanyang kapatid. Tigas talaga ng ulo mo no. This is not a form of being stubborn as a guy anymore. Tumingin sa itaas. Loida, alam mo anong kinakatakutan ko? Naistatwa ang kanyang ate. Baste, then pause to say, wala sa kumpanya ang problema. O yung pera na ubos na lahat sa account ko. Kundi dahil na-realize ko. Dahil sakin ay nawalan akong lubusang buo ng napakahalagang part. The words caused silence inside. Nagbigay ito ng panay na emosyon. Dati-rati kasi minamaliit ko pa si Karina.
Kahit papaano naniwala kasi ako sa kanya na asawa kong walang naging katapusan ang pagsuporta. Mapapababa niyang sarili. Hindi ko naintindihan. Binigkas niyang malakas. Oo Baste, you are telling me this. That despite this shit talk, kausapin mo naman siya. At least minsan pa. Based quickly snapped over, and wala nang danide. Naantig rin ako ng tahimik muli sa mga sandaling iyon, at alam ng kapwa niyang wala rin ang pwedeng masugid na labas. Na kahit nagpakatamad na rin kumatok ni Ben, naging normal na lang sa kaniya Sir Baste. May aberya na naman, at ipinakitang mga document na naipakita as default memo statement. Sabi dito pa, notice for formal procedures about assets and confiscation and collateral execution from his debt collection from bank. Wala ring mangyayari since sa pagbawi niya for based spiti, it was completely dead. In reality, natanggap ng maluwag at isinara ang huling part of the end part at napapaano din that eventually, wala namang katapusan kundi naramdaman lang kapag nakaraan ang mas nakakasawang gawi and you do not know at the end. Samantala at the far out, naging kalmado ng pagbangon at pagsikat ng araw. Nag-smile for its soft dawn ng paglitaw noon ng mga light mula doon at bumitaw naman ang isa kong bata. Ako, na lang dito, nakabangkito as always at si Rania together playing with one little blonde-haired kid na naghahanap rin. The children were happy everywhere on point sa playground. Napangiti lang dahil si Tito Hernan pala andyan, nakita ng kaniyang tabi na nakaupo doon. Ano po the thoughts sa bago niyong part rito? Sagot niyang sinuklian. Napakasarap na mamuhay ng safe at payapa. Tito Hernan, nakabigla lang kung bakit. At sinabi, that's good pa. Opo nga no. Ayaw mo na ba talagang ipatry pa for the next try ang balik mo ba? Sinundan na rin ng bilis kay Adi. Kumaway sa labas for Rainia's turn. Sumigaw pa ang isa, Mama. And ako'y napangiti and said that, sino naman ngayon? Pero not today. Sumang-ayon din ang kausap at umalis ng dahan dahil bumeso noong huli na sa dalawa. Mama, gusto ko itong parte at playtime. I also love it. Tumakbo muli sa kaniya, that time sa aming tatlo. Tumatawa rin siya I won. The champion Mama. Sabi rito ng mabilis na napapasagot din ng bilis aba. Good and smart. Pumasok silang tatlo holding hand into an endpoint. That we saw. Blue sky of happiness of their relief, and its true healing for all. It means at last. Their pains left long-time memories already out to make their whole closure for a great and brand new chapter full of relief and a well and normal chapter of lives ahead. We learn more from them. Masyadong madami sa mundo kapag ibinuhos nila ito as their very first priority to do their part pero minsan it doesn't always show until it was fully put down and nothing leaves more unbothered. Ngunit in part na ang respect sa love para ma-save over and ego over his greed, ito'y talagang hindi mo kayang isa puso to restore anymore for everything is left. Gay, sa buong taon natin, o the whole time, natututo na the greatest form on why they cannot save to recover is learning and being a very fine better for life going onwards. Kung muling babalikan natin ang kwento nila Karina, Baste, at ng mga taong nasa paligid nila, marahil ang magpapaisip ng husto sa atin ay hindi kung sino ang nanalo o sino ang natalo. Ang buhay ay hindi isang laro ng chess na ganoon kasimple. Ang dapat nating pagnilayan ay ang mga desisyong ginagawa sa isang iglap. Mga desisyon na mukhang maliit, ngunit sapat para baguhin ang tadhana ng buong pamilya. Para kay Baste, ang pinakamalaking pagkakamali niya ay hindi lang ang pambababae. Ang mas malaking pagkakamali ay ang kawalan niya ng respeto sa kanyang asawa. Kapag sinimulan ng isang lalaki na maliitin ang babaeng sumama sa kaniya sa mga pinakamahihirap na taon niya, doon na nagsisimulang magkabitak-bitak ang pundasyon ng pamilya. Ang pera ay pwedeng kitain ulit, ang kumpanya ay pwedeng itayong muli, ngunit ang tiwala na minsan nang nawasak ay napakahirap ng buuin pang muli. Pagdating naman kay Karina, marami sigurong nag-iisip na masyado siyang malamig dahil mabilis siyang umalis, pero ang totoo, iyon ay isang senyales ng katatagan. May mga babaeng kapag nakaharap sa sakit ay iiyak, magmamakaawa, o susubukang lumaban pa. Ngunit may mga pinipiling manahimik at maghanda ng ibang landas para sa sarili nila, hindi para maghiganti, kundi para protektahan ang sarili at ang kanilang mga anak. Ang pagiging kalmado ni Karina ay hindi dahil wala siyang pakiramdam, kundi resulta ito ng maraming taong pagtitiis. Ang kwentong ito ay nagsisilbi ring paalala sa maraming nabubuhay sa loob ng kasal. Ang pamilya ay hindi tatagal ng panghabang buhay dahil lang sa isang pirasong papel ng kasal. Tumatagal ito dahil sa respeto, pasasalamat, at pang-araw-araw na responsibilidad. Kapag ang isa ay nag-isip na hindi kailanman aalis ang asawa niya, doon mas lumalaki ang panganib na mawala ito sa kanya.
Kung mayroon mang maipapayo kay Baste, marahil iyon ay ang matutong tanggapin ang naging resulta ng kanyang mga naging desisyon. Minsan, hindi na tayo binibigyan ng buhay ng pagkakataong bumalik para itama ang mga pagkakamali natin, pero laging nagbibigay ang buhay ng pagkakataon para maging mas matalino at mas mabuting tao pagkatapos nito. At para sa inyo na nakikinig at nagbabasa sa kwentong ito, sana ay matutunan nating lahat ang isang simpleng bagay. Pahalagahan ninyo ang taong nasa tabi nyo habang nandyan pa sila. Huwag ninyong hintayin na maging blanko at walang laman ang bahay. Huwag ninyong hintayin na mawala ang mga halakhak. Huwag ninyong hintayin na may magsimula na ng bagong buhay bago nyo pa mapagtanto kung gaano kahalaga ang taong iyon. Kung ang kwentong ito ay nagbigay aral sa inyo at nagpapaisip, ibahagi nyo po ang inyong mga opinyon sa comment section. Bawat pananaw nyo ay maaaring makatulong sa ibang makita ang kwento sa ibang anggulo. At kung gusto ninyo pa ng mga ganitong kwento sa buhay na may malalalim na aral, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para magkita pa tayo sa susunod nating mga kwento. Dahil minsan, ang kwento ng ibang tao ay nagsisilbing salamin para mas lalo nating maintindihan ang sarili nating buhay. Yeah.